tayo kung sino tayo talaga. Amen? Tandaan mo kapatid, bagamat yung mga nangyayari sa paligid natin, naapektuhan tayo. Naapektuhan tayong lahat sa pinansyal, sa physical, psychological, sometimes wala tayong peace of mind dahil na ang hirap sasabihin mong may peace of mind ka pero wala kang pera. Pastor, hindi totoong may peace of mind tayo. Maloloko at maloloko ka talaga. Pero hold on lang. May mga kahinaan tayo. Hold on lang. Amen? At tayo manalangin. Tayo ay manalig na merong provision na darating. Yung unawa natin, yung understanding natin ay nagbigay sa atin ng unawa na kaya natin magmasid sa mga nangyayari sa paligid natin, sa mga nangyayari sa mga revealing na nangyayari sa mundo. Amen? Kahit na ah, at kaya natin kaya natin sabihin na hindi tayo maapektuhan. Amen? Kaya natin na katulad ng three Hebrew children sa fiery furnace na yung apoy, hindi tayo matamaan. O si Daniel sa lion's den, hindi siya lalapain ng leon. Pero ang comparison ko dito, pastor, parang si Job eh. Di ba? Si Job, nawala lahat ng yaman, nawala yung mga anak, nawala lahat ng tiwala ng tao sa kanya, nawala pati health niya, nawala lahat. Pero yung buhay ay kailanman walang kapangyarihan ang kalaban, ang kamatayan sa kanya. Yan ang sinasabi natin na hindi tayo apektado. Kung sabi ko nga, kung panahon natin, pero huwag kang matakot sapagkat ang Panginoon ang may hawak sa atin. Ang sabihin ko na hindi tayo maapektuhan, hindi tayo maapektuhan. Amen? Huwag kang matakot. Amen? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong pananampalataya. Yun ang sinasabing hindi tayo affected. Maaring sa ibang mga physical o financial o health o psychological, minsan naapektuhan tayo. Kasi kung sabihin mo, "Di ka apektado." Eh, pastor, bakit ako nag-aalala? Bakit ako, 'di ba, naapektuhan ako, yung economy, yung mga nangyayari sa paligid. Ang importante dito ay naka-focus sa ano ang importante? Ang pinakaimportante sa isang tao ay yung mawala ang kanyang identity, mawala ang kanyang understanding na siya ay spiritual being, siya ay si Kristo sa katayuan ng taong yun. Bakit? Para kapag natakot ka, akala mo kapag namatay ka o nawala sa'yo lahat ng bagay, ay parang mawala na, parang bula lahat. Kaya sa panic mo, 'di ba, meron tayong mga nagagawang maling desisyon kapag tayo nagpa-panic na, pastor. Tayuan natin ng ating unawa, ng ating pananampalataya. Especially ako, especially yung mga ministers, lahat, especially ang grabe na pagsubok sa atin. Amen? So, thank you, Lord. Thank you sa pinaunawa mo sa amin na kaya namin maging sovereign. Kaya namin na maging ah, tagamasid
Amen? Alam namin na hindi kami maapektuhan kung paano si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila naapektuhan ng amoy ni kahit amoy, 'di ba, ng apoy, wala sa kanilang mga damit. Kung paano si Daniel na nasa kulungan ng mga leon, hindi siya nilapa. Amen. Yes. Yes, like Noah and his family sa flood. Kailangan ay active tayong manampalataya on a personal level. Amen? So, ito ay mga quotes ko. Gusto ko lang i-share. When Jesus Christ died at Calvary, He took our sins and became sin so that we can wear His righteousness. So therefore, there is no sin. Bakit no sin? Because when He became sin, pinako niya sa krus ng Kalbaryo. At doon namatay ang taong si Kristo Jesus. Amen? Doon na nahugasan sa pamagitan ng dugo ni Kristo ang anumang kasalanan. Pero ang kanyang katwiran ay kanyang binahagi sa atin. There is no sin, fault, or any kind of wrong that the blood of Christ cannot wash away and forgive. Amen? Minsan kasi, o kadalasan, yung mga guilty effect natin o yung mga inferiority complexes natin, yun ang nagyayanig doon sa panampalataya natin. Huwag natin hayaan. Basta ituwid natin yung sarili natin, ituwid natin yung buhay natin, at magtuloy tayo sa paglakad. Amen? Tuloy tayo sa paglakad, sa pagkilala kung sino ka talaga, anak ka ng Panginoon. Ikaw si Kristo na siyang perpekto, na walang kahinaan, na walang bahid ng anumang kasalanan, sapagkat naunawaan mo na kung ano ang purpose ng kasalanan. At hindi mo na kailangan to. Yung mga experience na yun ay my purpose. At ngayon, na-fulfill na nila yung purpose nila. Kaya, hindi na tayo mag-focus doon. Ang focus natin ngayon is moving forward, being the Christ of our present moment, being living in the present. Amen? At yung last slide ko, everything that's happening in our lives is always for our good. Whatever happens in our lives, whether good or bad, is always for our advantage. Amen? When Adam and Eve fell in the Garden of Eden, they fell forward. They did not fell backward. Amen? It is because of what they did that we are now into a more deeper and very uh, very deep understanding ng happening, kung paano sinurrender yung title deed natin at paano natin binawi siya. Amen? Sapagkat ang isang bagay, kapag walang pagsubok, wala kang pinaghirapan,
binigay lamang sa'yo, hindi natin ma-appreciate yan. Mamaya malustay lang natin. Kaya kinailangan nating dumaan sa grabeng mahirap, grabeng pagsubok. Bakit? Para matuto ka, para maging mature ka, maging wise ka, at i-appreciate mo ang mga bagay na binibigay sa'yo. Amen? Binigay ng Spirit, provided by the Spirit, lahat yan will always be for our good. Ano mang mga experiences, maging good or bad man. Minsan, di ba, kasi sabi natin, Pastor, ba't mo nilagay dyan good or bad? Di ba dapat sabi mo, whatever happens in life, no matter how bad it is, ba't mo nilagay ang good dyan? Minsan kasi, kapag nakakuha tayo ng blessing, pero hindi natin na-appreciate yung blessing, yung good na nakukuha natin, nalulustay natin, nasasayang. Amen? Kaya kung merong good or bad man tayo makuha, i-appreciate natin lahat yun. Pero sabihan nila, mas marami kang matututunan sa bad. Pero meron pa rin sa good. Sabihan nila kapag meron tayong pagpapala, maging humble tayo, manalangin tayo. Manalangin tayo na ah, magpasalamat tayo sa blessing at manalangin tayo para sa wisdom kung paano natin i-maintain yung blessing na yun na hindi siya malulustay. Amen? Di ba? So, meron pa rin, may bad effect pa rin ang good things na nakukuha mo kapag i-take for granted mo. Kapag wala kang pasalamat, kapag hindi mo ani-appreciate, kapag, di ba? So everything, good and bad, let us be humble. Let us always be thankful because it will always be for our advantage. Ano man yung mga nangyayari sa balat ng lupa, ano man yung kaguluhan sa politika dito sa Pilipinas o sa amang mundo, ano man ang mga nangyayari ang persecution, tandaan mo kapatid, panghawakan mo lang ang iyong understanding. Ano yung naunawaan mo kapatid sa mga nangyayari? Maging observer ka kasi ikaw ang may kapangyarihan sa, ikaw ang may control sa kung paano ka mag-react sa mga nangyayari. Maaari ang mga nangyayari sa iyo, mga nawawala sa iyo, kadalasan o lahat ay wala kang kapangyarihan doon yung panghusga ng ibang tao sa iyo o anumang sinasabi ng tao sa iyo na hindi totoo. Pero ikaw ang may hawak sa iyong sarili kung paano ka magre-respond, kung paano ka magre-react sa mga bagay na mga nangyayari. At pwede natin piliin mga kapatid na maging just observer lang tayo. Pwede natin piliin na si Kristo ako. Hindi ako kailanman pabayaan ng Panginoon kahit anong pinagdaraanan nung kinuha lahat, lahat kay Job. Kailanman na hindi siya nanghina sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi niya, ang Panginoon ang siyang nagbigay at ang Panginoon rin ang siyang nagbawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. When you come to your challenges in life, remember who you are.
Just hold on to faith. There may be no evidence of any good day or good will come out of that experience. But always hold on to faith, for it is written that a person will never be tested beyond what uh, he can recover from, or what he can uh, overcome. Amen. So the reason why you are going through that experience is because the Spirit needs you to learn, to appreciate, to come to a beautiful understanding. Pick up the important life lesson of that experience. Love unconditionally, expecting nothing in return. Love wholeheartedly, unconditionally, and see your surroundings change. Amen? Yan lang po ang aking share today. Salamat sa lahat na nakinig. Panginoon. Amen. Meron kang gusto i-share, Pastor?